Ayan. Actually, day off natin ngayon, Tuesday. So, coding yung mga sasakyan, kaya hindi tayo lumabas. Naglalaba lang yung, yun o, yung maaana kong mabait. Ayan. So, magagawa tayo ng isang unit na aircon dito sa bodega, ay sa garahe. Ayan. O, shoutout mga day off ngayon, mga Inday at Dudong. Okay, so may gagawin tayo dito na Hitachi aircon. Window type lang to. Ang problema niya ay ayan, nag-build ng yellow. Ayan. So bago tayo mag-start, i-cleaning muna natin yung unit. Kaya nag-ready na ako ng pressure washer dito. So yan, ito yung build ng yellow sa dulo. So i-off natin muna. Yan. Yun. So natunaw na yung nag-build na yellow doon sa gilid. So ang problema nitong ating unit na ginagawa ay nagkakaroon ng icing, nagbi-build ng yellow. So ang dating problema talaga ng ating unit na ginagawa na ito ay board. So board na ginawa dito na? Oo, yung power. Okay, so power nung board. Kaya lang bumalik sa atin ay nagkakaroon ng build ng yellow. So in-insist nila kasi na covered pa natin sa warranty. So medyo mahirap paliwanagan yung iba na hindi natin talaga siya covered. So para lang hindi na lumaki yung usapan, so actually day off namin ngayon. Day off pahinga namin kasi pagka Tuesday talaga dahil coding yung mga sasakyan natin. So ito yung gagawin natin para wala na lang ibang problema. So gagawin na lang natin yung unit. So ganun talaga. So nakita na namin, wala kaming nakitang, actually chinek namin to, wala kaming nakitang leak or butas. So sa kabilang side dito, so wala kami nakitang like refrigerant leak dahil tuyo dry siya. Nakita namin yung pinaka-leak talaga nandito sa pito. Yun lakas ng singaw. Yan so kahit may pito siya, ang lakas ng singaw. Subukan natin hipitan. Tinanggal ko. So ang gagawin natin dito, tatanggalin ko yung pito sa loob. Papalitan ko na. Then isi-system reprocess ko ng panibago. So tatanggalin na talaga natin yan para ganito. Ayan, kakabitan ko lang siya ng gauge para matanggal natin and i-recovery machine natin para matanggal yung refrigerant. So lilinisan ko na muna yung unit. Sasabay-sabayin na natin lahat. Although wala nang bayad dito sa atin. So gagawin na lang natin ng maayos. So, kasama talaga sa trabaho natin to. May mga bagay na medyo mahirap ipaliwanag pagka hindi ka talaga iniintindi o ayaw kang intindihin. Pares lang, no? Mahirap ipaintindi kapag ayaw kang intindihin. Exactly. Parehas? Exactly, parehas. Yan. So ang problema nito is board. Siyempre, ang naka-covered sa atin na warranty, yung ni-repair na board. Ano bang issue talaga nito nung una? Power supply. Dead set, walang power. Okay. So nagpalit ng... Ayan. So sila kita talaga gumawa nito. Kaya lang, in-insist nila na cover daw siya sa warranty. Kaya sabi ko, iwan na lang, ako na lang ang gagawa. Kasi syempre, kung technician natin ang gagawa nito, kailangan nating bayaran yung araw ng technician, yung refrigerant na gagamitin natin. So, magdodoble pa yung bayad. Kaya sabi ko, sige, ako na lang ang gagawa. Antayin lang na bakante ako. So, ngayon nga, bakante dahil pagka Tuesday, usually hindi kami lumalabas ng Tuesday dahil
Yun yung araw na pahinga namin dito. So gagawin na lang natin yan. I-recover na lang namin, gagamit tayo ng recover machine. Tatanggalin ko na. Kukunti na naman talaga ang laman ito dahil nag-build na ng yellow. And dito wala naman eh. Kung saan nagkalik dati. So titingnan na lang natin kung may ibang leak pa. So hindi ko po tinanggal yung karga niya. Titingnan pa rin natin kung saan nanggaling. Pero nakita na namin din dito sa pito na singaw talaga siya. Dito. Kaya dito sa part na ito, titingnan din natin kung may mga singaw pa. Pero gagawin ko muna, lilinisan muna natin para makita natin lahat ng magiging problema. Babaklasin na natin din itong board o tatakloban ko para hindi na maraming babaklasin. Ayan, so tinanggal ko muna ito para malinis natin yung maayos. Hindi ko muna recover yung refrigerant dahil para makita natin kung may iba pa siyang leak. Iniwan ko talaga yung pressure niya muna. Mamaya na natin siya i-recover yung refrigerant. Ayan. So madalas kasi dito natin nakikita ang leak niya. Then dito rin siya nagkaroon talaga ng kalawang na yung unit. So wala naman tayo nakitang leak dito. Yan. Okay. So wala siyang leak. So may pressure pa siya. Nasa 200 PSI pa. O kulang talaga siya ng refrigerant. Ayan. Wala. Oh. Wala tayong nakitang leak dito. Sa likod, so wala naman kasi usually sa condenser. Kapag nagdilik sa condenser, usually makakapana kaagad natin kung may malangis, kung may langis tayong nakakapa. So malalaman na kaagad natin nandun ang leak. Pero sa nakita namin doon sa naging problema, yung dito lang sa pito nagkaroon ng leak. O maaaring nag-loose. So dati na rin siyang sinistem reprocess pala dahil may hinang na siya doon sa part ng may hinang na siya dito. And nagkaroon na ng spot ng kalawang. So maaaring dito siya nagkaroon ng leak dati. Yun. Okay. So isi-system reprocess na lang tayo. Tatanggalin ko lang muna yung laman na refrigerant niya. Then isi-system reprocess na natin. Hindi na tayo additional refrigerant lang. So tatanggalin na natin. So konti lang naman ang karga nito. So papatak lang siya na almost parang hindi pa siya papatak na kalahating kilo. Ayan. So insist nga nila sa atin na yung ating problema is, sabi nila is, ang complaint nila dati is hindi nga daw lumalamig. Pero ang problema talaga nito power noong ginawa namin. So 2 months ago. Yan. So sabi namin hindi naman siya makakover ng warranty dahil ang ginawa namin ay board. Then ngayon ay ang naging problema naman niya is refrigerant leakage. So ayun nga, gusto nila na i-cover ng warranty natin dahil tayo daw ang gumawa, kami ang gumawa, o tao namin ang gumawa. So para lang wala na ibang diskusyon, wala na ibang pagtatalunan dahil maliit lang din naman yung iba-budget. Yun nga lang, trabaho, syempre ako na lang ang gagawa para hindi ko na ibabay dun sa technician namin. Kasi kung ipapagawa ko sa technician, syempre kailangan namin bayaran yung technician namin. So siningit ko na lang ngayon dahil nag-day off din naman tayo. Siningit ko na lang yung repair dito. So ayan, pupusit tayo sa system reprocess ng unit. Okay, mamaya na ulit.
Ayan, so inilipat na natin doon yung laman dito sa pancake. Ganito na lang yung ginamit namin, din yung recovery tank. Kasi konti lang naman yung lamanan niya. Wala pang, parang wala nang 1/4 kilo. Ayan, so lilipat na lang natin. Okay, so gagawin natin ngayon, magbabacuum na tayo. So basic lang naman din, basic na system reprocess lang. Wala naman, hindi rin natin nakita yung eksaktong may leak sa kanya, maliban lang din dito sa nakita natin sa may dito. So papalitan ko na lang siya, wala naman siya ibang leak eh, maliban dun sa singaw ng pito. Teka, saglit. Ayan, so meron tayong mga bagong pito doon at saka yung takip. Hindi ko na pinalitan yung mismong ito yung charging line. Yan, yung access valve. So yung papalit natin, ito lang. Okay. Ayun. So, babacuumin na rin natin siya. Isang galawan na lang tayo. Okay, so habang naghihintay tayo ng pagbabacuum, nagpatuka na muna tayo ng manok. Yan, so dami kong mga nakagalang manok. Ano to, libangan ko lang yan. Yan, naglilibang lang tayo pero magastos na libangan. Hindi naman ako nagsasabong, nag-aalaga lang tayo. Pag may bumibili, binibenta natin. Ayan, tatangkad. Ayan. Pinapalahi lang natin. Actually, mga niregalo lang sa akin yung mga pinalahi na to na binigyan ko lang. Pinahalagahan ko yung mga binigay sa akin. Kaya, ayan. So, dumami na siya ng dumami. Ayan. So, balik tayo doon sa ginagawa natin. Ayan, dami oh. So, napakagandang mga inahin ito. Pinagala ko lang dito sa bahay namin. Ayan, meron tayo isang binabay na lumabas din dito. Yun. Tako! So, may dala-dala akong pintura kasi may mga sobra kaming pintura. Pipintura ko na lang sa gilid para matanggal yung mga kalawang sa gilid. Ayan. Oh, boss tax. Ikaw na bahala dyan. Yeah, so lipat tayo dito sa ginagawa natin. Ayan, so tapos na tayo mag-vacuum. Natuyo ko lang muna din ito. And ito actually kulay white eh. Sobra lang naman to doon sa mga project namin. At saka yung pintura ay sobra lang din dito. Sabi ko, i-spray ko na lang din dito. Para hindi siya kalawangin. Kaya lang, kulay white siya. So okay na rin naman to. Malaking bagay na rin siya.
extra pa ako eh. No? Then, antayin ko lang matuyo muna yung pintura. Inubos ko na yung kulay white na natira dito kasi minsan nakapatapon lang. So, pintura na lang natin dito. Ayan na, wala na yung mga kalawang. Napinturahan na natin ng kahit kulay white siya, laking bagay na rin siya para hindi na kumalat ng kumalat o ma-prevent yung kalawang niya at saka yung mga corrosion. Ayun. So, ginilagay na lang natin. Kahit nasabihin natin na wala nang bayad dito. So, pinagmalasakitan na rin lang natin. Gawin na lang natin para wala na rin issue, wala nang problema. Magawa natin ng maayos. Kahit hindi na sabihin natin na hindi na siya kasama doon sa dapat na gagawin natin. Dahil iba na dapat talaga siya and i-charge natin. So, minsan may mga bagay na kailangan talaga nating intindihin o unawain, hindi yung sa part lang natin ang iniintindi natin. So, maaaring wala din talagang pera na yung may-ari o pambayad para doon. Kasi dapat 3,500 ang charges namin. Kaya sabi ko, doon sa tao namin na sabi ko, ako na lang, sige, ako na lang ang gagawa at paiwan na lang yung unit. Kasi ayaw nang bayaran yung 3,500 na system reprocess. Para hindi na lumala o gumulo pa, maging problema pa. So, gagawin na lang natin. Okay, so, ipipix ko lang, ibabalik ko yung board niya. Okay, so tapos na tayo doon sa ating system reprocess. Yung karga natin ay 135 PSI. Okay. So, yung nagbibuild ng yelo dito, wala na. Ayan. So, ito, nagbibuild ng yelo. So, ngayon, moist na lang siya. Moisture na malamig. Ayan. Wala na. So, makikita nyo lang, kulay puti. Akala nyo ay nagbuild ng yelo. Hindi ito, pininturahan. Ito yung pinintura natin na puti kanina. Pati doon sa likod. Ayan. So, puti yung available na pintura ko. Kaya yan yung ginamit namin. Ayan. So, okay na yung unit natin. I-off ko muna para hindi gano'n maingay. Ayan. So, medyo maingay. Eto, actually, nung kinargahan natin, gumamit din tayo ng timbangan. Pala tayo, kursunada nyo yung timbangan. Meron tayong available dito. May tatak ng JDL. So, available po ito sa Pale Aircon and Refrigeration Parts Trading ni Marites Lim. Yan. So, available ito sa amin kung bibili kayo. Actually, 500 pesos lang yata to. Kayang-kaya nyo na yan. Kahit gawin niya pa 1,000. Ayan. So, malaking bagay siya kasi kung minsan nagkakarga tayo nito, baka kailanganin nyo na itimbang yung refrigerant. Ayan, pwede. Tingnan nyo to. So, may timbang siyang 1.2 kilo. Okay. So, yung naikarga natin dito ay 3/4. So, hindi ko na pinakita kung paano natin pinargahan kanina. Dahil wala yung cameraman natin. Busy-busy sa pagkakape. Buti pa sila, nagkape na. Ayan. Okay. So, ito siya. May tatak siya ng JDL. Ayan. So, medyo, siyempre, hindi na ganun quality. Pero, pwede nyo nang gamitin. Yan, pang ano lang, pang bubugan ba. Ayun. So, available siya sa Pale Aircon Parts and Trading. So, ilalagay na lang namin sa comment section kung paano kayo mag-order. Ayan, okay na. So, ang issue pala nito na binanggit sa atin, every 2 hours, every 2 hours, namamatay siya yung unit natin. So, namamatay siya dahil nagkakaroon nga ng build ng yelo. Dito ka, ikot ka namin sa tubig. Nagkakaroon siya ng build ng yelo. So, pagka nagkakaroon ng build ng yelo yan dito, nadidetect ng mga sensor natin. So, ang nangyayari, namamatay siya every 2 hours. Sabi nung may-ari nito is naka-timer daw siya. I-reset lang daw sa timer. So, alam naman natin na dito mapika doon. Bakit nandito ka? Ang kulit ng aso ko. Ayan, dito ka. Yan. Okay, sabi naka-timer daw kaya i-reset lang daw. So, alam naman natin na refrigerant ang problema. Kaya medyo nahirapan tayo paliwanag. So, kaysa makipagtalo, sabi natin ay i-recharge ko na lang. Ako na lang ang magtatrabaho. Hindi na yung tao natin para hindi na ako magbayad ng technician. Ayan. Okay na. Doon ka, boy. Ikot ka.
So, makulit tayong alagang aso dito. Doon ka na, kumain ka na. Ayan, so tapos na tayo dito sa ating ginagawa. So, ginawa lang natin ay system reprocess. Baka maka-encounter din kayo ng ganito. Usually, parang every 2 hours is namamatay ang unit. So, i-check nyo yung mga sensor niya, kung buo ba. Kung okay naman mga sensor, check nyo rin yung karga. Or observe nyo kung nag-build ba ng yelo. So, maaaring doon ang dahilan ng problema. Ayun, katulad nito, na ang ginawa namin ay, ginawa ng technician namin ay yung board. Then, nagka-problema ang refrigerant after 2 months. So, bumalik sa atin. So, kinovered na lang namin lahat. Pati yung, actually, warranty natin issue board. Kinovered na natin para wala nang issue, wala nang problema. So, okay na naman ang unit. Hindi naman ganun kalaki din yung ginastos natin. So, may mga tira naman tayo dito na refrigerant, pintura, and syempre, yung abala na lang natin. Ayun, okay na, ayos na ito. Okay, so ayan, tinanggal na nga natin yung ating manifold gauge. Ayan, wala na siyang leak. Ayan, so wala na tayong leak dito na pinalitan na rin natin ng pito. So ang naging problema, wala tayong nakitang leak dito sa evaporator at condenser niya. So dito lang natin nakita sa mismong pito niya. So pinalitan na natin siya na panibago and papalitan na rin natin ng bagong takip. Ayan. So double check lang natin kung may leak pa. Okay, so wala nang leak. Okay na siya.